Hello, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat sa patuloy pong na sumusubaybay sa aming pong istasyong ito. Ito ang EGMI Online Music Radio. Yan, tayo po yan muli at babalik sa ating pong istasyon. At nga po, salamat po sa mga nag-support nga po doon po sa mga previous po namin, mga topics na amin pong ipinost na po dito po sa ating pong YouTube channel. Yung pong huli, yung pangalawa sa huli, yung pong disciplinary action at yung pong sumunod pa ay yung ano ba maging pastor ka nga ba, yun. At ang huli po ay yung mahalin natin ang Diyos at ang ating kapwa. Napakasarap na tayo po ay nagkakaroon po ng ganung mga topics o pag-uusap sapagkat yun po naman po ay napapanahon at lagi naman po natin sinasabi yung ating pong ginagawang iyon ay pagpapaalala at pagsasabi ng katotohanan lamang sa mga nangyayari sa loob ng simbahan at sa labas ng simbahan. So, yun nga po, salamat po sa mga nagsusupport at patuloy na nanonood sa aming stasyong ito at maging sa aming pong mga kumukuha o tumatangkilik yan sa aming po sa music po. Yung po mga naka-out na po dyan ay inyo pong laging inyo pong pakinggan at pwede nyo pong gamitin sa inyo pong mga simbahan. At ito naman po ay libre, no? Libre at tatype nyo lang po yung pong awiting yon o sino po umawit ay makikita nyo na po yun sa mga ibang platforms like yung po yung guitars, Ultimate Guitars, yan, mga ganyan po, Chordify, yan, sa yung mga free naman po sila. So, pwede nyo na po ma-type yun at makikita nyo na rin po yung mga chords po namin doon. At salamat naman po sa lahat po ng mga sumusubaybay po doon sa mga awitin po namin doon po sa EGMI Music. At napakarami na rin po namin na ipopost yung po sa biyaya ng ating Panginoon at sa kabutihan ng Diyos ay nagkakaroon po tayo ng mga awitin na ating po pinagsasaluhan sa ating pong every Sunday sa Pilipinas at sa iba naman po sa mga alam ko po sa mga GCC o yung Gulf country at yung Friday po yung parang Sunday po nila. Parang dito po sa amin po sa Saudi Arabia ay Friday po ang Sunday na itinuturing dito. Kaya po pwede niyo pong gamitin yun mga kaprox, mga kasis na talagang ito po ay para po maibigay po natin yung pagmamahal natin sa Diyos sa pag-awit. No? Hindi po, wala pong itinatangi, wala pong sinesino, yung mga makawit o mga motovlog, kundi ito po ay para po sa ating Diyos. Para po sa ating Diyos. At yung likod po ay patuloy po na nag-create o naggagawa po ng mga awitin na patuloy na magagamit po natin at pagsasalusaluhan sa loob po ng simbahan ng mga awitin. Yan. Ako nga po pala si Prox Benz. Sa hindi po nakakabatid, nakakalam, ay patuloy na inyo pong sa inyo po ay maglilingkod sa pamagitan po ng mga ganito pong pag-uusapan at mga awit po na inyo pong napapakinggan. Yan. So, maraming salamat po sa lahat po nagpatuloy po nagsusupport sa aming pong subscriber nga po ngayon. Ay totally ay umaangat po rin siya, patuloy na umaangat at maraming salamat po sa inyo pong pagtangkilik at lahat po, alam niyo po yan sa sarili niyo na kayo po yung aking pong tinutukoy at hindi ko na po masasabi sa inyo pong mga ginagawang pagsuporta maging sa mga ibang bansa na nagsusuport o nanonood ng istasyong ito at patuloy nga po na kami po yung nagpapasalamat sa EGMI station at EGMI Music na maraming po salamat sa inyo pong malugod na laging pagsubaybay. At nga po sa mga OFW, ito po ay para po rin po sa OFW talaga na sa malalayong lugar na talagang minsan kailangan din po nila na minsan parang may kausap. No? So ito na po tayo. At maraming din po salamat sa mga OFW na nagsusupport po sa amin at dito po sa Saudi Arabia ay yung iba po ay sa mga mensahe na inyo pong binibigay at encourage. Maraming po salamat. Gaya nga po ng aking mong laging sinasabi ay dito pong ating istasyong ito ay hindi po pagpapatama o pagda-down o pag bibigay ng
ng isang tao na atin pong siyang pipigain sa kanya pong mga ginawang kasalanan. Hindi po ganun. Ito po ay ginagawa lang po natin para pagpapaalala. Uulitin ko lang po ay pagpapaalala at wala po kung pinopoint na kung sino po. Kundi kung sabi nga po, ito naman po lagi natin sinasabi, tamaan, bato-bato sa langit, tamaan ay bukol. O, di ba? Kung tinamaan ka, baka ikaw yun. Pero dapat hindi ka nag-react. Kailangan, isinasayos natin ang ating buhay. Maging ako po, ay ganun din po. Kaya hindi ko po pwedeng sabihin na ako lamang po ay yung perfecto na nagsasalita rito. Kung hindi, is natin focus sa natututunan po sa ating buhay. So tayo po lahat po ay subject pa rin po sa ating pong inaayos na pamumuhay. But sabi ko nga po, walang perfecto. Kung nagkakaroon ka ng problema sa buhay, wala. Basta ang importante ay lagi kang lumapit sa Diyos. Yon. Lumapit sa Diyos at lagi mong sabihin sa Kanya ang iyong problema. Huwag mong sarilihin. Yan. At sabihin mo sa Diyos ang iyong problema. At tutugon naman siya para sa iyo. Sapagkat ang ating Panginoon, never naman siyang hindi tumugon sa ating mga dasal. May mga pagkakataon na minsan talaga po medyo na-delay o na-delay. Pero ibig sabihin hindi po niya sinasabi na ayaw na niya at hindi kanya tutugunin. Kundi siguro mayroon lang siyang inaayos para mas maigi pa doon sa isasagot niya sa iyo. No? Kaya patuloy lang tayo magpasalamat sa Diyos. Kahit wala pa, pasalamatin muna ang ating Panginoon. Sabihin natin, Lord, salamat po sa blessing na to. Salamat po at may trabaho na ako. Salamat po sa pag-iingat mo sa aking pamilya. Salamat po, Panginoon, sa inyong pag-iingat sa akin sa biyahe. Ganun pa, wala pa man nangyayari pero pagpasalamat ka na. Dahil ayun ang nais ng Panginoon, yung paggising sa umaga hanggang sa pagtulog, magpasalamat ka. Tayo. No? So, yun po mga kaproks, mga kasis, patuloy na lagi lang po tayong lagi nating ilapit yung mga ating pong mga naisip pa sa ating Panginoon. Itong social media ay napakalaki at napakalawak na nagaganap sa ating buhay. Parang ano na nga ito, pagising mo, social media na parang ano na, mas nauuna pa nga, dati pagising mo ay kape. Yan, kape. Minsan pangalawa ay punta ka CR, siyempre, wiwiwi ka. Yan. Tapos pupunta sa kakain, then papasok. Ngayon hindi, pagising, social media, ano kaya, nag-like kaya? May nag-like kaya sa atin? O may nag-heart? O mayroon ba nag-bash? O meron bang negatibo o positibong mga mensahe? Ganun po nangyayari sa atin po sa social media. But I don't think na may pagkakamali. Dahil yan naman po ay teknolohiya na nagaganap sa ating buhay na talagang mangyayari kaya hindi natin kayang pigilin. Jangan nga lang, tayo lang ang dapat ang pumigil sa sarili natin. Dahil nandyan na yun pataas ang lagi silang upgrade. So tayo naman, na-upgrade na rin. Kaya minsan, nakakalimutan na nating magdasal. Di ba? So, wag nating kakalimutan magdasal, especially sa umaga. Kung ano gagawin mo, humingi ka ng pag-iingat sa Kanya. Especially sa mga nagtatrabaho, gabay at ingatan. Alam nyo naman, nangyayari ngayon, napapansin nyo, mayroong bumabaksak na aeroplano. Dati parang sinasabi lang natin yan na baksakan ka sa aeroplano, parang talagang may nangyayari na bumabaksak na aeroplano. O di ba? At minsan yung paglakad mo na madapa ka ay may nakaalala sa akin or merong isip sa akin. Hindi pa ganoon, talaga nangyayari na talaga kahit sa pagkain. Hindi iyon yung mga naisip natin noon, especially yung mga dati na parang kasabihan. Pero nangyayari na mga approx. Kaya dapat tayo po ay mag-ingat at manalangin sa Diyos na mayroong pong proteksyon. Yon ang ating pong dapat po nating lagi natin sinasabi sa ating Panginoon. Hingin natin ng kanyang mercy, ang kanyang divine protection. Yan. So mga kaprox, mga kasis, ito po yung ating pong topics natin ngayon. Ito po yung ating pong paghandaan. Ang title po natin ay Paghahanda. Yan, simple lang. Paghahanda.
Ano ba ibig sabihin ng paghahanda? Marami sinasabi nila ng paghahanda. Literal na bagay. Kapag ikaw papasok, kailangan naghahanda ka sa sarili mo. Kailangan yung mental mo ay maayos. Ano dapat mong gawin? Kailangan matulog ka na maayos. Diba? Kailangan matulog ka ng sapat na oras para pag kinabukasan mo, nakahanda ka. Maging sa mga para pagdating mo sa trabaho, ay hindi ka naman patulog-tulog. Hindi ka na patulog, nagkapi ka na, tapos tinato ka pa rin. Ayun. No? So sa mga nag-aaral naman, ay nagiging handa sila dahil kailangan nila matulog ng maaga at para refresh. Laging yung mind nila ay attentive pagka tinawag ng ma'am, ng teacher o ano sagot, alam. Hindi yung puyat, no? Pagka ganon ay hindi ka po naghahanda. Ang ibig sabihin sa akin po ay in literal, yung paghahanda, marami pong ibig sabihin. Paghahanda mo, minsan may nagbe-birthday, malayo pa lang pinaghahandaan mo na yung birthday mo. O di ba? Yung mga bagay na lagi natin sinasabi na ay paghahandaan ko to. Yung nga po yung huli kong topic about po nga po sa 2025, di ba? Mayroong plano, paghahanda. So yun po yung mga bagay na pwedeng mangyari at pwede namang mabago. No, mabago at pwedeng gawin. Mabago at ibahin. No, ganun po sa paghahanda. Marami ibig sabihin ng paghahanda kasi paghahanda naman sinasabi. Dahil ng pagka sa music ministry, o may nagpa-practice, o paghandaan natin to, magpa-practice tayo para pagdating ng Sunday or Friday dito sa Saudi, ay maganda na yung presentation natin sa ating Panginoon, sa ating Panginoon, yung pag-aawit ng praise and worship. Diba? Paghahanda yon. So, maging yung mga nagpipreach, naghahanda yan. Ahead, naghahanda pa yan. Na talagang dinedicate nila yung kanilang buhay at maaari nga, nagpapasting pa nga. Kahit sa music, nagpapasting yung mga awitin. Para, dating ng time ng celebration o yung pag-awit natin sa ating Panginoon, ay katanggap-tanggap sa Diyos. But hindi ko naman sinasabi na kung hindi handa, hindi katanggap-tanggap. No, hindi naman po ganon. But mas maigi na handa ang lahat. Para sa kung anong gagawin ng ating Panginoon na malay mo ibuhos ang blessing. Tapos ikaw naman, antok-antok ka sa pagtugtog, sa pagkanta. O maging sa salita, ay mayroong pinapahayag ang banal na spirito, ay hindi ka naman sumusunod. O diba? E di, wala rin naman paghahanda yun. So, sa spiritual, dapat din tayong maghanda. Gawin natin yung paghahanda natin na tayo naglilingkod sa Diyos dahil pinaghahandaan natin ang pagdating niya. Kasi sabi nga yung ginagawa natin dito sa pagtugtog natin o pag-awit natin, pag-worship natin sa Panginoon ay isa na po to sa ninanais ng Panginoon na matutunan natin. Bakit? Pagdating naman natin sa langit, puro pagsamba ang ating gagawin doon. Wala nang iba, wala nang magpipreach doon, wala nang magpipreach. Tapos na, dito na lang yun, dito lang sa mundong ito. Pero pagdating doon, i-worship natin ang Panginoon. I-worship tayo, sasampayin natin ng ating Panginoon nang wala ng oras. Walang teka, malapit na ang 45 minutes. Teka, mahaba ako. Sandali, tapos ka na. Hindi. Continuous ang ating pong praise and worship or worship natin sa ating Panginoon. At diba? Non-stop. Hindi sinasabi non-stop. Kasi dito naka-experience po ako na non-stop doon po sa every time na a year na yung mga dyan, yung mga Gen Z, yan, Gen Z tayo Gen Z, Gen X ba? Gen Z, Gen X, ewan ko, basta yun. Yun, basta, pagka meron po tumarating ng, katulad ito, na dumarating yung mahal na araw, I think mahal na araw darating April so nagkakaroon po ng non-stop praise and worship na tinatawag po nyo Celebrate Jesus. Lagi po kami nandyan, lagi po kami nakakasama at praise God, hindi po kami nakaka-absent kahit sa meron, kahit sa Laguna, kahit sa Manila, dati nung umating kami sa Cuneta Astrodome, sa Araneta, yan mga ganyan ay sa Rizal Stadium pa before noon. So, ang dami na po namin natin nandiyan at praise God dahil ma-experience po yun. At sana po ma-experience din po nyo na non-stop na yun. So, ibig sabihin mga kaproks, ay kung meron pa tayong pinaghandaan, dapat paghandaan natin ang ating buhay. Okay? Ang buhay po natin ay alam naman po natin na tayo po ay dadaan at babalik sa ating Panginoon. Sisilang ka at masisilang at
siyempre, mamamatay at babalik ka sa Panginoon. Ganun naman pong ating buhay. Pero dapat po maging matatag tayo sa ating pong pananampalataya. Dahil ang ating pananampalataya, yan po ang ating pong sandigan. Yan po ang ating pong sinasabi sa atin na tayo po'y dapat ay mag-stand sa ating pong faith, sa ating pong pananampalataya. No? So, ibig sabihin, kapag ikaw may pananampalataya, magiging matibay ang iyong ang relasyon mo sa Diyos. Dapat naman, actually, totoo naman dapat ganun. Na kapag ikaw ay actually ako hindi ako naniniwala na humihina ang aking faith, humihina ang aking pananampalataya. Walang ganun eh. Kasi kapag tinanggap mo ang Panginoon, yun na yun. Ang ating Panginoon nandun na siya. Nasa buhay mo na siya, nandun na ang Diyos sa buhay mo, sa puso mo, sa isip mo. Mag-isa pong pagkatao mo nandun na yan at hindi po pwedeng manghina. Ako yung nanghina sa pananampalataya. Pag-pray niyo ako. No. Ikaw mag-pray sa sarili mo, lumapit ka sa Diyos, lumapit ka sa ating Panginoon. Lapitin mo siya, sabihin mo, Lord, ikaw na lang, ikaw yung mismo lumapit. Hindi sasabihin mo sa ibang kapatid na nanghihina ako kaya hindi ako nakakadalo muna. So ano yung pinaghahanda mo? Diba? Yung pinaghahanda mo, mawawala rin. Kung ikaw mismo, yung faith mo, bumabaksak na. Sabihin, actually, I believe naman na ako naniniwala naman na iba-iba ang ating pong level ng ating pong pananampalataya. Ibig sabihin yung antas, no, ibig sabihin. Pero para sa akin na sinasabi nila yun Pero para sa akin, dapat hindi Dapat parehas Bakit? Isa naman ang ating Diyos na sinasampalatayaan Kapag lumapit tayo sa Diyos, isa lang naman din siya lang ng ating Panginoong Hesus. O di ba? Pwede ba yun natin sandali laylo muna ako sa pananampalataya. Hindi po pwede ganoon. Asa na yung pag-ibig mo na sinasabi mo na sinabi ko nga po sa huli kong topic na mahalin mo ang ating Diyos ng buong puso, buong isip at buong kaluluwa. Wala. Kailangan may chop-chop. Hindi pwedeng ganoon. Dapat tayo po mga kaproks, mga kasis, kung ano yung mensahe na binibigay sa atin ng Diyos, yakapin natin. At iyon ang ating pong pagsaluhan. Kasi ang Diyos, kapag nagsalita, nagsabi siya ng gantong word, dapat ating pong pinagyayaman. At yun ang ating paghahandaan. Walang ibang nakakaalam kung kailan darating ating Panginoon. Diba? Walang nakakaalam na sabihin ko ng Lord, darating ako mamaya. Kamatulog. Hindi mo ganun. Ang sinasabi dito, yung faith mo, habang ikaw ay lumalakad sa mundong ito, habang ikaw ay nakikisalumuha sa mga tao na sabihin na natin na yung pananampalataya nila para bang nilalaro lang, ay dapat ikaw mismo matatag ka, matibay ka. Hindi yung sinasabi na hindi kasi mina ako Hindi po ganoon. Hindi po ang ating Panginoon ay nagbibigay ng kahinaan. Nagpapalakas nga siya sa atin Nagbibigay nga siya ng kalakasan sa atin Kaya nga minsan pag ikaw nalulungkot, tumawag ka lang sa Diyos, kasi sayahin ka niya. At tanggalin niya yung mga stress mo, sinasabi nilang stress, depressed, anxiety. Wow, nagaganda ng mga pangalan. Pero kung ito ay dudulog mo sa Diyos, bura na yan, empty na yan sa isip mo. Maging sa puso mo, magkakaroon ka ng kasiyahan sa puso. Sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay ng kasiyahan sa ating buhay. Yan ang ating tandaan. Maging mga OFW na ito po direct ko po sinasabi sa inyo ng mga nagsosolo, yung mga ating mga kadama, yung mga ating mga workers na magkakasama po tayo rito sa Saudi or sa ibang lugar o sa ibang bansa ay maging matatag po tayo sa ating Panginoon. Huwag kang matitinag. Maging matatag ka sapagkat ang Diyos naman, alam naman niya kung ano yung pangangailangan mo. Alam niya na kapag ka nangangailangan ka sa Kanya, lumapit ka. Yun ang sinasabi niya. Kapag mismo na tinanggap mo ang Panginoon, dapat alagaan mo yung sarili mo na hindi ka mawalan ng connection sa Diyos. Diba? Yun ang ating importante bilang isang Kristiyano. Sa mga katulad natin na dapat ay inuuna pa rin natin ang ating Panginoon. Although, sabi ko nga, hindi tayo perfecto. Kaya nang lagi ko sinasabi, baka unlock sa pandinig nyo. Pero, ang Diyos, mercy. Ang Diyos, meron siyang biyaya at kahabagan. Kaya dapat lumalapit tayo sa Diyos.
Hindi sa kung sino-sino. At Wow. babayaan natin yung mga kapwang medyo nag-ano sa'yo, nag-down sa'yo. Ay, panalangin mo sila. Ngayon, may mga tao na parang nag-uusig sa'yo, panalangin mo sila. At yung mga taong na parang hindi naniniwala sa'yo dahil parang nasasalingin kanilang mga ego, panalangin mo sila. Diba? Mahalin mo ang ating kapwa. Wala tayong magagawa sapagkat ang Diyos ang nasa kanyang paghuhusga. Hindi natin pwedeng husgahan niya na, ay, kinanti ako niyan eh, inano ako niya, ginanto. Ayaw mo lang. Ayaw mo lang. Ang Panginoon ang nakakaalam. At gaya nga sinasabi ko, tayo naman po ay, meron po tayong accountable tayo sa mga ginagawa nating kamalian. Kung may mali siya, nasa kanya na yon. Kung may mali ako o kayo, sa Diyos pa rin tayo magsusulit, di ba? Kaya ang masarap lang doon, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Hayaan mo sila sapagkat ang Panginoon nasa Kanya ang paghuhusga. Hindi tayo attorney, no? Hindi tayo judge. Sa Kanya ang paghuhusga. So, nga po, mga kapatid, sa aking pong maliit na short na pagpapahayag ay naway nagkaroon po ng konting pulot na lagi lang po nating paghandaan ang ating buhay. Na lagi po tayo magsabi sa Diyos habang matutulog, Lord, patawarin mo ako sa aking mga nagawa kong kasalanan. That's it. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Hindi mo naman kailangan pa ng habaan lahat ng mga ginawa mong kasalanan. Humingi ka ng tawad sa Panginoon sapagkat ang Diyos hindi po siya one-sided. Kailangan, lagi po siyang straight. Pag sinabi niya, humingi ng tawad, I believe, naniniwala ako sa Panginoon na patatawarin tayo ng Diyos. Basta sincere, hindi yung mukhang bibig lang at niisip lang natin. Humingi tayo ng pagpapatawa sa ating Diyos sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya tayo mga nagtatrabaho sa ibang bansa ay huwag po kayo mawalan ng pag-asa sapagkat ang Diyos ay laging nasa sa inyo, nasa sa atin. Okay po, mga kaproks, mga kasis, ay salamat po sa mixing may mensahe kong itong ipinahayag ko po sa inyo sapagkat ito naman po lagi ko naman pong laging sinasabi na tayo po ay subject po sa pagsasaayos ng ating Diyos. Ang importante ay tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos mula umaga hanggang gabi sa ating pagtulog at I believe na lahat po ng ating pong mga panalangin ay tutugunin ng ating Panginoon. At lagi natin tandaan yung paghahanda ay nandiyan na po yan. Yung pananampalataya natin ay lagi pong umaangat, hindi pababa. No, walang ganon. At ang ating po pagmamahal sa Diyos, dapat umaapaw. At maging sa ating kapwa, umaapaw din. Ayaw ng ating kapwa sa ating sarili, ay panalangin natin sila. Sapagkat mas kailangan nila ng pansinin siya nila ng ating Panginoon. Sapagkat kung ikaw mismo nananalangin ka, ay i-guide ka ng Diyos kung ano dapat mong ipanalangin para sa iyong kapwa at para sa iyong sarili. Yun po ano. Yan, tayo po dumapo sa verse for today. Yan, verse for today. Ito ang ating verse for today. Sa unang Korinto 16, 13 to 15. Yan, napakaganda po nito. Maging handa kayo at magpakatatag. Yan, sorry po. Sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay at ang lahat ng ginagawa ninyo ay gawin ninyong ng may pagmamahal. Yan. So lahat po natin ang ginagawa natin, paghahanda ay dapat maging magpakatatag tayo, magpakatibay. Although, siyempre, dumadaan naman ng ating mga trials sa buhay. Pero, ganun pa rin po. Tuloy na tayo po ay manampalataya sa Diyos. At gawin natin to na meron pong pagmamahal. Pagmamahal sa ating puso na minamahal natin. Ang ginagawa natin to para sa Diyos at para din sa pagtulong natin at sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Yon. So, lahat naman po tayo ay dumadaan po sa ating mga pagtubok na nangyayari sa ating buhay. At wag lang po natin, sabi ko nga po, wag istambayan, daan lang. Ito po ang ating pong quote for today. Yan, makinig po ang lahat na. Mas maigi ang maging handa sa lahat kaysa sa walang ginagawa. So, walang ginagawa dyan, ha? Kaysa sa taong nagmamasid lang, kulang naman sa gawa. Sakit, no? Totoo naman. Di ba, may mga tao lang na tumitingin at nagmamatyaga lang
masagawa. Puro lamang sulsul lang ng sulsul. Sige, gawin mo, gawin. Tama nga, ginagawa mo. Ayaw mo namang gawin. Di ba? So, yun po yung ating pong dapat paghandaan. Mas maigi na po daw mayroon nagpaghanda kaysa sa walang ginagawa. Tama naman po yun. So, maraming po salamat sa inyo po, mga kaprox, mga kasis. Inyo pong mainit po na lagi nyo pong napapanood ang aming pong istasyong ito. Ito ang EGMI, EGMI. Maging yung pong aming pong music po ay patuloy nyo pong suportahan. At yung pong mga aking pong pinopost din po, yung pong mga iba na suportahan po natin yung Jennifer at maging yung pong JC Sandbox ay suportahan po natin sila sapagkat yun po nakakatulong din po sa yung Jennifer po ay para po sa mga travel, mga mahilig kumain dyan at magbiyahe. So mapapansin nyo po ay nandun po ay makikita nyo yung mga ibang lugar na doon pa lang ay makikita nyo na kung okay ba sa inyo at o hindi, di ba? Ayun naman po sa JC Sandbox, yung mahilig mag cross stitch, mag diamond paint, yon. So talagang suportahan po natin at suportahan din po natin lahat po ng mga Pilipino na mga nag-create o mga digital creator na siyang talagang napapanood natin sa ating mga YouTube, maging sa ating po sa mga Facebook. At kami din po ay suportahan niyo po na patuloy na suportahan. At salamat po sa lahat po ng bansa ng sumusuport po sa amin po ngayon at patuloy na kami po ay nagpapasalamat sapagkat lagi kayo nandiyan sa amin na lagi pong nakikinig sa amin pong istasyon. At muli, sa lahat po ng inyong pong panalangin, yung mga dasal sa ating Panginoon ay iano niyo po yan na lagi niyo po lang ipagpasalamat sa Panginoon. Ay I believe na ibibigay ng Diyos siya sapagkat ang Diyos po ay lagi pong tingin sa ating pong mga pangangailangan at pag-iingat sa ating buhay. Kaya po maraming po salamat sa lahat po ng sumusuport. Muli ako po si Prox Best na pasamantala munang iiwan ang istasyon ito. At ito ang EGMI Online Music Radio. God bless.